Hello guys! Hello Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aquarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Money, career, financial reading. I hope na makuha mo yung energy. Aquarius. Maraming salamat doon sa mga bago kong subscribers. Mag-comment down below. Comment down below guys if nandiyan pa kayo. Yung mga bago ko dyang subscribers. Thank you guys. Yung dati kong mga subscribers na kabisado ko na yung pangalan nyo. Thank you din sa panunood. I hope na hindi kayo magsawang sumuporta dito sa aking channel. Okay. Aquarius. Tingnan natin yung energy. Wow. Ang galing na ito ah. Okay. Ooh. Okay, Aquarius. Ang nakikita ko sa'yo dito, kasi nandito si Archangel Ariel, tapos may door to romance, which is romance din. Meron dito guys na money to di ba, money, pero lumabas relationship reading. So etong 3 cards na to, merong iba sa inyo dyan, Aquarius, na siguro galing kayo sa heartbreak, or siguro galing kayo sa mga yung parang hiwalay sa ka-live-in partner, hiwalay sa asawa. Nakikita natin dito yung blossoming abundance. Ibig sabihin, galing ka sa isang heartbreak, magkakaroon ka ng breakthrough. Okay? Pwedeng makatagpo ka ng lalaki or babae na financially stable sila. Diba? Kung ano yung wala yung past relationship mo, etong bago nito ay sobra. Limpak-limpak na pera siguro meron siya. May stable siyang financial source. Parang ganun. Okay? And sa work din, nakikita mo to na break free. Siguro yung past work mo, yung experience mo, is hindi siya masyadong yung nagtatrabaho ka lang sa loob, hindi nag-explore. Parang ganun. May iba sa inyo dyan na dating nagtrabaho sa opisina, 8 hours everyday, tapos ngayon biglang gusto nilang magtrabaho sa field. Parang gusto nilang sa labas na lang. So, ang nakikita ko siya dito, mas mag-e-enjoy ka. Mag-e-enjoy ka sa bagong ventures or experience mo. Kasi parang feeling mo, naging stagnant ka sa loob ng opisina. So, ngayon is mag-e-explore ka. So, yun. It's a positive confirmation siya na may mga bagong possibilities, may mga pagbabago. And if gusto mo talagang mabago, nasa iyo yun Okay? Pero itong sinasabi na to sa ngayon is parang ano lang siya, sign lang siya. Diba? Sign yun. Like, ang tagal mo nang tinatanong kung pwede ka bang lumipat, or eto ba yung lugar na dapat ay pag-istihan mo. Diba? Diyan ka ba tatanda, ganyan, ganito. So, break free daw, diba? Hindi ka naman puno na itinanim. Kung hindi ka masaya sa trabaho, hanap ng iba. Kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, hanap ng iba. Parang ganyan yung sinasabi sa'yo ng baraha. May iba din sa'yo dito na hindi lang relationship yung magbo-blossom. Pwede din relationship sa negosyo. Marami sigurong mga iba sa inyo dyan na makakatagpo ng mga taong pwedeng matulungan kayo para makapag-start ng negosyo, or para mas maging parang achieve yung negosyo mo. Parang ganun. May mga kakilala ka or bagong kakilala na pwedeng makatulong sa'yo. 10 of Wands, busy ka sa buwan ng October. Ang dami mong obligations. Tingnan mo to. Marami kang ginagawa, marami kang gustong tapusin, marami kang gustong simulan. 8 of Swords, yun na nga dito ka na, diba? So, gusto mo ng bago, Yun, 8 of Swords. Let go, let God, let it flow. Change. Movement.
new ventures, new experience. Diba yun? And mag-focus ka. Mag-focus ka sa kung ano yung gusto mong pagbabago sa ngayon. Kasi dito sa barahan mo, parang ang nakikita ko siya dito, busy yung iba para sa change ng buhay nila. Like, nag-aasikaso sila para sa mga papers. Yung iba gustong pumunta ng ibang bansa eh. Yung iba naman gustong lumipat ng company na mas may freedom sila. Nakikita ko sir dito, dalawang individual. It's either air signs, it's your energy, and then water sign. So, nakikita ko sir dito na maging careful ka sa mga information, kasi information to, and emotion. So, wag kang masyadong padalos-dalos sa emotion mo eh. Masyado kang magiging aggressive sa decision making, lalo sa pera. So, yun yung kailangan mo lang na pag-iwasan sa ngayon. And for Pentacles and Justice, Aquarius, nakikita ko sa'yo dito na may bagong kontrata ka na pipirmahan or pwedeng mga papeles ito. May inaasikaso ka and kailangan mo ng malaking halagang pera. Parang ganyan. So, pwedeng yung iba, gustong maging OFW, gustong pumunta ng Canada, America, or pwedeng sa ibang bansa. Kailangan nila ng malaking halagang pera para sa placement, or pwedeng yung iba gustong pumunta ng Japan, Taiwan, Korea, parang ganyan, ganito. So, comment down below if you're resonated, kasi nakikita ko share dito, itong justice na to is parang, ito yung mga contract signing, mga medical result, ganyan, ganito. Pero, bago mo yan magawa, kasi pag ganyan nga siya, is kailangan mo muna ng mahawakan yung pera. So, kailangan mo sigurong umutang ng pera, kailangan mo humingi ng tulong, kailangan mo mag-file ng kung ano sa bangko, ganyan, ganito. So, comment down below if you're resonated. Ang tagal mo na tong plano eh, 'di ba? So may mga iba sa inyo na ang tagal ng planong makapag-abroad, makapag-tayo ng negosyo. Kaso lang, ang problema pera talaga. Eh natatakot sila. Parang ganoon. Kasi 'di ba, lalo na sa mga bansang like America, Canada, kung isa kang caregiver or gusto mong pumunta doon, nurse, kailangan mo talaga ng parang show money or placement fee, parang ganyan ganito. So, hindi madali. So, ang tagal mo ng plano siya, pero alam mo na itong plano mo ito, siya yung magdadala sa'yo ng foundation, strong foundation. Ito yung wish fulfillment mo eh. Ang tagal mo ng wini-wish, pero pera talaga yung gusto mo is, pupunta ka doon, or gagawin mo to kasi gusto mong kumita ng malaki. Pero bago ka kikita ng malaki, kailangan mo munang gumastos ng malaki. Parang ganyan yung energy mo. Okay, so thank you guys and see you again. Bye!